a lot of noise. Ang iingay nyo, ang daming ingay dito. But our nation remains stable. Oh, yan talaga ang sabi ni BBM, mga kababayan. Nung tinanong siya ng media na, anong masasabi nyo, BBM, sa nangyayari ngayon sa ating bansa? Sabi ni BBM, mga kababayan, ay, ang daming maiingay pero stable ang ating bayan. Yun pala, mga kababayan, ang tingin ng karamihan, stable ang kurakutan. Dahil nung tinanong ang taong bayan, mga kababayan, kung ano ang masasabi nila sa Marcos administration. Pulso ng bayan na po ito, mga kababayan, ha? Galing sa Publicos Asia na karamihan sa Pilipino. Ang numero unong nakikitang issue sa gobyernong ito sa ilalim ni Ferdinand Marcos Jr. ay korupsyon. Ayun, number 1, corruption. The most pressing national issue that is affecting the overall performance of President Marcos Jr. Numero 1, korupsyon, mga kababayan. Ayon sa Publicos Asia. At ang datos sa iyan, mga kababayan, galing po sa taong bayan sa survey. Stable ba? Ito yung sinasabi mo, stable nga. Clap, clap, clap. I love it. At aside pa dyan, mga kababayan, inflation. Pangatlong pressing issue dito, mga kababayan, na nakaka-apekto kay BBM ay yung impression sa pagiging weak. Galing yan sa Publicos Asia, mga kababayan, na hindi natin yung gawa-gawa na dahil weak leader, mga kababayan, nang aabuso yung kanyang mga tauhan. Kasali na rin daw dito ang issue, mga kababayan, yung pakikialam na kanyang asawang si Admiral na si Liza Araneta Marcos. Kasali din dyan, mga kababayan, at issue ng illegal drugs. Ano ba yan, BBM? Hindi po natin datos ito, mga kababayan. Datos ito ng batikang survey firm na Publicos Asia. What do you expect? Naghalal tayo ng presidente, mga kababayan, na dati-rati pa ang issue ay korupsyon, di ba? Napatalsik na sila dati, tapos ngayon bumalik, mga kababayan, tapos nag-e-expect pa tayo na iba ang mangyayari. Ganon din, mas malala pa, mga kababayan. Kaya sa tingin po ni Roque, mga kababayan, na ang presidente ito ay may lahing kawatan. Si Roque nagsabi niyan, panoorin po natin. Dahil itong presidenteng ito, palibasa, anak ng magnanakaw na diktador. Anak ng magnanakaw na diktador, sabi ni Roque. Kaya kung ano ang puno, gayon din ang bunga, mga kababayan. Kaya ang pressing issue number 1 ngayon, mga kababayan, ayon sa Publicos Asia, ay kurakutan na. Number 1, corruption. At talaga naman nagpasasa sa kaba ng bayan, walang pakialam sa pagkanan ng mga mahihirap na nagkakasakit. Kaya hindi niya ginalaw ang zero budget ng PhilHealth. Yun, mga kababayan, akala natin, baka pagdating dito kay BBM, sasabihin niya na, ibalik yung PhilHealth at magpapakahiro ako, ibalik yung pondo ng PhilHealth dahil para yan sa may sakit hindi. Sabi ni BBM, itlog pa rin. Wala pa rin yung pondo. Bukod pa dyan, wala rin akong pakialam dyan sa mga public school students natin at mga nag-aaral sa state university and colleges na binawasan ng budget para doon sa libreng tuition na ating sinulong. Libre tuition, mga kababayan, na kinanti pa para sa ayuda. Unang-una, bakit siya makikialam dyan sa mga public school students na yan? Mga anak naman niya. Nilipat sa DPWH kung saan 50% daw napupunta sa mga buhaya. Anak mayaman at hindi kinakailangan pumasok sa public school. Hayaan mong mawala ng computer yung mga hinayupak na mahihirap na yan. Dahil yung mga mahihirap na yan ang mga nagre-rebelde laban sa mga Marcos regime. Yan ang mensahe. Kaya, yan ang mensahe ni BBM daw, sabi ni Roque. Hayaan natin na malabag ang saligang batas at hindi masunod ang sa ating saligang batas na dapat ang pinakamataas na budget na pupunta sa DepEd. Diba malinaw yung mensahe niya yan sa paglagda nitong pinaka-kurakot na budget sa talambuhay sa kasaysayan ng Pilipinas. Another Marcos. Apparently, mga kababayan, hindi pa tayo natuto. Hindi pa sapat ang isang Marcos na 20 years na umupo sa pwesto. Ngayon, mga kababayan, bumalik ang Jr. At nagbabalak pa na manatili sa pwesto habang buhay. Sabi ni VP Sara Duterte, mga kababayan, na ang kanilang purpose is perpetuation in power. At yung si Marcos Sr. noon, mga kababayan, nag-iisa lang. Ngayon, 3 talaga sila. Bida-bida. Si BBM, si Lisa at si Tamba.
siyempre, dahil ang number one ngayon, Free. Thrice the fun. nga budget ay napunta sa DPWH, again, makikinabang na naman ang mga congressman at senatong. Kurakutan Yan na ay- naman. Ano pa rin, consistent dun sa akin sinasabi na talagang ang naghaharing uri si Mr. Speaker dahil karamihan talaga ng mga kikita dyan ng 50% ng tongpats ay mga kongresista. Siyempre, nandyan na rin yung mga senador, o 24 lang sila, mas importante siguro kay Marcos Jr., yung mga senatong na 318. No? At saka, malinaw na malinaw pang mensahe na pinararating, Pati si Tulfo, mga kababayan, tikom ang bibig. Zip, zip, zip. Wala nang, parang naging pipi. No? Pagdating dito kay ngag-ngag. walang pakialam ang Marcos Jr. sa inyong saligang batas. Hmm. Gaya ng lalabagin niya ang karapatan. Second year college, mga kababayan, naging presidente. O, walang paki. Nagkandaletsya-letsya ang ating bansa. Linabag niya ang karapatan ng tao na nakasaad sa saligang batas. Gaya ng karapatan ko. Na sa isang congressional hearing ay tinatanong ng mga bagay-bagay na wala namang kinalaman sa investigasyon na ginagawa. Kung saan-saan na lang napunta hanggang pinagbintangan siya, mga kababayan, ng human trafficker o yung kidnapper. Diyos me, yung si Roque pa. Kaya mga kababayan, ang mama, mga kababayan, nawalay sa kanyang mga maliliit na anak. At malamang mag-a-apply na lang ito ng political asylum sa ibang bansa, mga kababayan. Nasa labas na po siya ng Pilipinas. Ngayon po, binaliwala niya ang saligang batas. Walang importansya sa kanya yung saligang batas na yan. Inaapak-apakan lang niya, yuyurak-yurakan, gaya ng ginawa ng kanyang ama doon sa ating 1935 Constitution. At dahil itong Tapat, 1987 Marcos. Constitution, si Cory Aquino ang gumawa niyan, pues gamitin niya na pamunas sa puwet. Kaya hindi sinunod ang nakasaad sa ating Oh, ang ganti. Oh. Ito na ba ang sinasabi nila, mga kababayan, na etong ginagawa nila ngayon? Paghihiganti. Dahil sa ginawa ng sambayan ng Pilipino dito sa Marcos Sr. dati, sila pa ang may balak maghiganti. 20 years na nagpakasasa sa pwesto, mga kababayan. So ano ito? Paghihiganti nyo dahil gusto nyo forever? saligang batas. Mal. Di ba't katotohanan lang naman lahat yan? Masakit sana tatanggapin ng mga ordinaryong Pilipino, pero ganyan po ang ating presidente. Sumatuta. Tayo ang bumoto. 32 million. Ano ang mensahe sa desisyon ng ating presidente na lagdaan ang pinakakorap na budget sa ating kasaysayan? Pinakakurap. Pinakamalakas na pinuno ngayon si Tambaloslos. Martin Romualdez. Wagi ang senatong at congressman. Oh, dahil grabe, parte-parte sila ng mga kababayan, kurakutan. Na doble ang kanilang budget. Wow, I Hindi love lang it. Oh, sabi ng mga senatong at mga congressman. Tinaasan pa ang kubra nila sa infra project dahil naging number 1 na sa budget ang DPWH. Na, Ang niya. militar, pwedeng bilhin yan. O ang militar, binudol, mga kababayan. Ang sabi, ito na ang pinaka-modern na military in history sa Pilipinas. Tapos kinaltasan ng budget, mga kababayan. At yung sinabing, dadagdagan ng allowance sa 350, binawasan pa daw. Binudol na naman ang militar. Kaya huwag kayong mag-alala na magkukuyan. Bibiling ko yan ng 200 pesos kada araw. Oo. Naging 200 pesos daw, mga kababayan, na galing sa pangakong 350. Naging 200 na lang. At siyempre, yung salig Malamang 350 talaga ang original budget niyan, mga kababayan. Tapos, ewan lang natin, tinanggalan ng 150, mga kababayan, at napunta sa mga mahiwagang bulsa siguro. Binigyan nga kayo, pero may cut din. Nako. Anyway, ang number 1, pala ngayon, mga kababayan, pressing issue sa ating bansa, ayon sa Publico sa Asia, is corruption, di ba? ang batas na yan, pamunas lang yan sa puwet dahil hindi yan lidagdaan o hindi yan produkto ng kanyang ama. Kaya hindi sinusunod ni Bongbong Marcos, mga kababayan, ang ating saligang batas. Baka gusto niyang gumawa ng kanyang saligang batas, mga kababayan. Diyos niyo. So, anong masasabi niyo dito na corruption ang number 1 pressing issue sa bansang ito? Post your comments below.